Mga bay, kamusta po? So, eto na po ulit tayo sa Rusi Dumaguete. Tsaka, titingnan natin ngayon yung Classic 250, no? Naalala niyo po si Miss Rosalyn. Magkano ulit yung SRP natin dun sa Classic 250? So, Classic 250 worth 80,000, sir. And for installment, the minimum down payment for that is around 10,000. And then for the monthly payment, sir, it's worth 3,135. With the rebate 300, so 2,835. Oh, yun bay. Di ba gusto niyo talaga mag-classic? So, titingnan po natin yan ngayon. Tapos, Euro 3 na po yan. So, napakaganda po ng makina. So, ulitin po natin, 80,000 po yung SRP. Di ba po? Yes, sir. Tapos, 10,000 yung minimum down payment. Yes. Tapos, 3,185 monthly. So, same pa rin. Pag masipag kayo magbayad, 300 pa rin yung rebate. So, naka 2,835 lang po kayo every month. For 3 years yan, ha? So, stay tuned lang po dyan, bay. Miss Rosalyn, thank you po. So, eto mga bay, ang hinihintay po ninyo yung Classic 250 na 2020, no? So, yan na po yung bagong mukha ni Classic. Napansin yun, naka-grill na po yung lights niya. So, eto po, headlight. Yan, hindi pa naman LED yung sa loob. Pero, yun nga, yung kaibahan nito doon sa dating version is naka-grill na siya. Pati yung signal light. Ayan po. So, grill nga siya tingnan mga bay, pero to be honest po, plastic po. Di po yan metal. Okay? Malinaw po tayo doon. Tapos, ito yung gulong. Naka dual disc brake po tayo sa front. Tapos papakita ko po sa inyo yung tire size. Yan po. Baliktad nga lang pero 110 by 90 17. Okay, 110 90 17. Hindi po siya ABS brake system. Hindi po. Yung extra wires po dito is yung sensor din ng speed. Speedometer sensor. Ayan. So, ibang feature si Classic is oil-cooled na po siya. Okay. Ulitin ko po, oil-cooled. Tapos, naka Euro 3 yung engine type. Napansin nyo, eto, may return, di ba? Yan, babalik yan doon. So, purpose kasi nito, yung hindi na-burn na gas, ibabalik niya doon sa box. Okay, i-regulate niya. So, yan po yung carb. Tingnan nyo. So, yung tire size naman sa likod is 130 by 80 17. Okay, 130 80 17 po. Yan. So, kung napansin niyo na ba, yung shock niya sa likod may baso na. So, LED po lahat sa likod. Yung tail light, tapos yung signal lights, LED na rin. Naka-grill din. Disc brake po, front and rear. Fuel tank capacity is 14 liters po. Ito yung dashboard niya. So, syempre, RPM yan. Digital ulit, yung speedometer. Tsaka yung gear position. Diyan makikita. Hindi pa natin mabuksan to ba kasi hindi pa ito na-activate. So, leather seat na po yan. Medyo may kataasan nga si Classic pa, no? Kasi ako, nasa 5'7" yata ako eh. Medyo kapos na. So siguro nasa mga 3 feet 2 inches. Di ko nga lang na-confirm pa yan, pero nasa 3 feet 2 yan talaga yung height niya, yung seat height. So parang pag nasa malayo ka, parang ano lang, parang mababa lang siyang tingnan. Pero pag sumakay ka na, dun mo na malalaman. Napakalambot din ng clutch ni Classic.
Yan, so hindi tayo masyadong mahirapan dun sa traffic, no? So, materials, tingin ko okay lang. Ayan, may pass. Parang yung kadalasan ginagamit lang ni Rusi, ah. Pero ulitin ko naman, may mga aftermarket po tayo. So wala pong problema doon. Yan. Yan po si ano ulit name nyo ba? Ramram. Ah, yan si Ramram, oh. Shoutout naman dyan kay Ramram, tsaka yung pamilya niya. Oh, di ba? So siya po yung tumutulong sa atin doon sa Classic 250. Yan. So, binalik na po natin. Baka mapilitan tayong bilhin yun eh. Bye, thank you, bye. Oh, ayan, bye. So, si Miss Roselyn, matanong po. Sir. So, may boyfriend ka na? Hindi. Joke lang ha. So, nakatingnan po natin yung Classic, di ba? Ayos naman po, mga bay. Try nyo lang tingnan dun sa personal para po makapag-decide po kayo. Teka lang ba ya, saglit. Kain po muna tayo ba eh. Snack muna ako bago yung shoutouts natin, okay? So, medyo maingay nga lang yung alon kasi nasa boulevard tayo kung nakikita nyo. So, ito po yung boulevard ng Dumaguete. Tapos, punta tayo ng Rusco Motors para dun sa shoutout. Tsaka yung comments natin. Babasahin natin ulit para po matuwa naman yung mga viewers natin, no? Yung nanonood, tsaka yung nagko-comment. Lalo na dun sa nag-subscribe, tsaka nag-like, tsaka nag-share. Maraming salamat po. So, saglit lang po ba eh. Ubusin ko muna to. Baka naman, nagugutom na kayo dyan. Kain na rin kayo. Bye-bye. Eto nga pala si Jerry, no? Tagalog, siyempre. Punta tayo Maynila eh. Ano yan si Jerry po, eto yung rockstar ng Dumaguete. Okay ba? Pag pumunta kayong Dumaguete, namasyal kayo dun sa boulevard, makikita nyo to. Kakantahan po kayo nito. So ngayong araw, dun sa may timpurahan ng araw eh, sabi. So ngayong araw, napansin niya ako dito sa boulevard, parang gusto niya yata kayong haranain eh. Okay, go. Talaga, bye-bye. It's a kidding song for you. It's the rock. I can stand by your eyes, can't you bother if I am forever. Yeah, the stars in the sky don't matter to you, tell me. I don't wanna talk about it. How you love my heart. If I stay just a little bit longer, if I stay, want to listen to my heart. Oh, my heart. If I stand alone where the shadow hide the colors of my heart. Oh, the tears black for the night where the stars and the sky talking at it.
the power high above my heart. If I'd stare just a little bit longer, if I'd stare, want to listen to my heart. Oh, my Wala pa kayong mga kamay dyan. Thank you po. Yan po si Jerry ulit ha. Oh ano ha, kala nyo rockstar na kayo? Hey, pumunta kayong Dumaguete, makikita nyo kung sino ba talaga yung rockstar. Oh, di ba mate? Katuwa lang po, pero yun nga si Jerry, naging kaibigan na po ng lahat yan. Kasi nga kumakanta siya dun sa may tempurahan, di ba? So I'm sure yung mga nakakapunta na pong Dumaguete, alam niyo yun. Tara na ba punta na tayong Rusco Motors para dun sa shoutout natin. Kasi pag dito tayo nag-shoutout kasi, medyo ano may ingay yung alon So nasa tabing dagat po tayo talaga. So dun na lang po muna. So, eto na po mga bay. Oras na po para dun sa shoutout natin. Saka yung mga comments, no? Babasahin din natin yung mga comments ng iba. Pasensya nga pala, hindi lahat po ng comments kaya natin basahin sa isang video lang. So, hati-hatiin na lang po natin. Shoutout po muna ako dun kay Chris Ayan ng Cavite, Ruel Verami ng Luzon, Garen Demasya ng Mandaluyong, thank you po. Juliano Gubat ng Benguet, Bisaya Biker, Bigos, Davao, Bernie Bulabok ng Saudi Arabia, 6 Speed, thank you po. From Jensen, Gani Sharif Kama, Jonathan James Soria, B. Etching dun sa Southern Tagalog, Stewardess Gorit, Santander, Cebu, wow, thank you po. Andoy Info TV from Valenzuela, Jeski TV Vlogs, Rides My Life Motovlog, thank you. Ni Alneri Family from Cebu City, Peter Parker, oh may Peter Parker pa from Lapu-Lapu ha. Rated E from Cagayan de Oro City, Mark Hill Tayag from Ilocos Sur, isang Rusi user din. Reagan Ominga, oh di ba? Papa-review daw ng KR150 yung 2020. Baka po sa susunod sir, antayin nyo lang po. JKZ Laho TV, Iron Homer Castano from La Casiliana, Negros Occidental, Gary Carato, thank you po sa inyo. Shoutout Master Jeremiah, nagtatanong kung may ilalabas bang expressway legal si Rusi na sports bike. Parang marami rin pong excited doon. Si Jabert Ipanag, sabi okay kayo. Bernard Rabina ng Vegan City, sabi kailan daw yung RFI sa Ilocos. Well, pakiantay-antay lang po kasi kami nga rito, wala pa rin George Patrice Olamilio, sir, supervisor ko yan dati. Sabi niya, good job G. Thank you rin po. Byudong Buhi, Bisayang Dako. Ay naku, paano ba yan? Buti nga, Buhi pa no? Byudo na. Pero sir, hindi ko alam kung joke yung pangalan niyo po, pero salamat po. Hi din po kay Magic Jan, legit daw yung mga content natin. Sir Marco Bolo, sabi quality content daw. Thank you po. Si Ace Mask Rider naman, sabi niya more Rusi videos. Sabi naman po ni Boboy Orbilio, okay daw ang Rusi, nasa paggamit lang yan. Sabi naman po ni Bay Aldwin, sabi niya, oy cool, yung 4-wheelers nasa likod no? Sabi niya, sa swap daw niya yung kotse niya yan. Oo, di ba? Sabi din po ni Caleb Arevalo, maganda raw yung pagkabigkas natin ng Tagalog. Ay, maraming thank you po talaga. Doon po sa mga nagtanong tungkol kay 4-wheeler natin, kung electric ba, hindi po. Okay, gasolina po yung 4-wheeler natin. Tsaka may nagtanong din kung magkano ba talaga.
So, yan nga po, si Rusco hindi pa po nagbigay ng official statement doon sa presyo nun kasi nga po, hindi pa ito na-launch. So, baka yung sa second quarter na binigay nila, kung available na, baka by then may presyo na po tayo. Tsaka, nagtatanong din kung may aircon ba. Wala pong aircon yun kasi po, motor po yung makina nun. Okay? Motor engine po yun. 125 nga lang yung demo natin eh. So, yung ilalabas, ulitin ko po, 175 or 200cc. Tapos, yung cambio din, nasa left daw, nasa kaliwa. Pwede ba daw ilagay dun sa kanan? Well, di pa natin masagot yan sa ngayon, no? Pero basically kasi, yung shifter nun, gaya lang din nung sa motor. Kasi nga, motor yung engine nun, di ba? So, motorcycle engine yun. So, di ba napansin nyo pag makambya kayo dun sa left? So, yun lang yun. Linagyan lang ng rod pataas para may mahawakan dun sa labas. So, talagang nasa left po talaga. Hindi ko alam kung paano lang gagawin kung pwedeng ilagay sa right. Baka nga, no? Baka nga pwede. Pero, yun muna yung explanation sa ngayon bakit nasa left. Okay? Tapos may nagtatanong din kung expressway legal na ba to? Well, yan po ay hindi pa natin masasagot. Tsaka dun sa nagtanong po na 1-2 restriction ba daw yung license nun dahil 4 wheels na eh. So, yan po yung mga tanong na hindi ko pa kahit sagutin sa ngayon. Ako rin nalilito pa eh. Kasi motor, di ba? So, restriction 1 lang yun dun sa driver's license. Pero pag 4 wheels din naman bubabasihan, restriction 2 din yun sa driver's license. So baka si Rusco may maibigay silang information tungkol dito kasi nga po sila naman yung magre-register eh. Kasi may nagtatanong din kung kailan na i-register, pwede ba i-register. So wag nyo na pong abalahin yung sarili nyo doon. Si Rusco na pong bahala doon sa registration natin. May nagtatanong din kung ano raw top speed doon. So doon sa tinest drive natin, unang-una, hindi po natin makukuha yung top speed kasi hindi po namin pwedeng itakbo ng mabilisan. Kasi ino-observe po namin. No? Pangalawa, hindi po nakakabit yung speedometer. Yung sensor niya, hindi po nakakabit doon sa speedometer, doon sa dashboard. Feeling namin, nasa mga 40 kilometers per hour yata yun. So pag nasa city ka lang naman kasi, hindi naman pagkarera yan eh. Pwede mo lang sunduin yung anak nyo sa eskwela. Diba? O kaya doon sa misis nyo doon sa trabaho. O, diba? So, yun lang po yung main purpose po talaga nun. May nagtanong din kung pwede bang CVT yung makinang ilalagay doon. 300cc na CVT. Well, pwede natin ipaabot yan kay Rusco. Baka pwede, no? Baka yung sa Explorer na 300 na makina yung ilalagay doon, pwede, no? Tsaka may nagtatanong din kung may clutch ba daw. Okay, so, since hindi po manual si 4-wheeler, so wala pong clutch yun. Kung na-try niyo yung Honda Wave o kaya yung XRM, ganun lang po yung feeling nun. Okay, ganun lang po yung cambia. Lahat sa harap, tapos pabalik. May nagtatanong din po kung chain drive ba yun or differential. Differential drive po yun. Tsaka dun sa nagsuggest na sana nga dito sa Pilipinas gawin, no? Sabi nila, para daw may madagdag na trabaho dun sa mga kababayan natin, tama rin po yan. So, paabot din natin yan po kay Rusco. Baka nga po, makinig sila sa atin tungkol doon. May nagtatanong din kung sa Dumaguete lang ba ito, i-produce. Actually po, hindi. Although, sa Dumaguete nga lang siguro mauna, pero pag narito na yan, i-distribute din yan sa lahat po ng Rusco branches sa Pilipinas. Doon kay RFI na actually di na natin pwede tawaging Maxi Scoot yun, no? Kasi nga po may nag-comment din doon sa video natin na kapag Maxi Scoot kasi 250cc pataas yan. So since si RFI is 175 lang, so baka nga siguro pwede natin tawaging Baby Maxi. Gaya ng mga Japanese brand, di ba? Tinatawag nilang Baby Maxi yung maliliit nilang motor. Tapos tinanong din kung fuel injection ba. Opo. FI na po yung RFI 175. Doon din kay Flash 150, nagtatanong kung pushrod ba daw o timing chain. And so, tinanong ko po si Lucy kanina, timing chain po yon. So, yan lang po sa ngayon mga bay. Susunod ulit na video. So, baka itong nasa likod ko, yan na yung i-review natin.
maraming salamat ulit sa pagsubaybay niyo dito sa channel natin. At I hope po na enjoy kayo dito sa video natin. Hanggang sa uulitin po, huwag pong kalimutan mag-subscribe dun sa Buy Moto.